Umabot na sa mahigit 4 na bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng nararanasang mainit na panahon sa bansa. Pero hindi lang pagsasaka ang apektado nito, kundi maging ang ilang hanap buhay sa dagat. Makibalita tayo kay Darlene Kai. Hindi pa rin natatapos ang kalbaryo ng mga magsasaka rito sa Lawag City, Ilocos Norte. Kahit alas 8 pa lang ng umaga, ramdam na ang matinding init ng panahon. Ang mga magsasaka, panay na ang pag-inom ng tubig para malabanan ang maalinsangang panahon. Sinatsaga rin nilang anihin ang mga pananim na pwede pang pakinabangan. Sa Haji Panglima Tahil sa Sulu, apektado rin ng matinding tag-init ang dagat. Ang mga agar-agar o seaweed nangamamatay na dahil sa mainit na panahon. Ayon sa mga seaweed grower, madali nang mabulok at masira ang kanilang mga seaweed. Pag sobrang init talaga, nasisira siya. Sa ngayon, kakaunting seaweed lang daw ang inaani ng mga mangingisda. Hihintayin na lang daw nila ang tag-ulan para muling ipagpatuloy ang pagpaparami ng seaweed. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa mahigit 4 na bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura bunsod ng El Nino. Halos triple raw ang itinaas niyan kumpara noong isang linggo. Pinakaapektado ang Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Cagayan Valley, BARMM, Northern Mindanao, Mimaropa at Eastern Visayas. Naglaan na ang kagawaran ng mahigit 95 million pesos para tulungan ang mga apektadong magsasaka. Sa gitna ng nararanasang tag-init, nagbawas na ng alokasyon ng tubig sa irigasyon ang Angat Dam, ayon sa National Water Resources Board o NWRB. Yan ay para mabigyan ng dagdag na supply ng tubig ang mga nasa Metro Manila. Ayon kay NWRB Executive Director Sevilio David Jr., hindi naman maaapektuhan ito ang mga magsasaka sa karatig na probinsya. Nakipag-ugnayan na rin daw sila sa National Irrigation Administration para sa pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka. Kanina umaga, ang Angat Dam na nagsusuplay ng tubig para sa Metro Manila, Rizal at Bulacan, nasa 192.76 meters lang. Mas mababa yan sa normal level nito na 212 meters. At mas bumaba rin sa rule curve elevation na 190.27 meters. Ang rule curve elevation ay ang level ng tubig na itinakda para makapag-supply ng tubig para sa irigasyon at household use. 2 centimeters naman ang ibinaba ng water level ng Lamesa Dam, mula sa 68.55 meters kahapon. Darlene Kai, GMA News.